Diyos. Welcome po sa inyo sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Palakpakan po natin ang presensya ng bawat isa sa ating naririto. Alam po ninyo, napakapalad po natin sa mga panahong ito, itong buong linggong ito. Napakapalad po ng bawat isa sa atin. Kaya po yung mga galing pa sa mga malalayong lugar na siguro po'y ilang oras ang tinahak para lamang makarating dito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Napakapalad po natin sapagkat ngayong linggong ito, ang kasama natin ay hindi lamang si Santo Padre Pio. Nasa harapan po natin ngayon ang miraculous image ni San Jose. Ngayon po ay taon ni San Jose, kaya umiikot po itong miraculous image ni San Jose. Ito po ay nakalagak sa Archdiocesan Shrine and Parish of St. Joseph sa San Jose, Batangas. Kaya tayo po ay nagagalak na tanggapin sa ating pambansang dambana ang ating poong si San Jose. Palakpakan po natin si San Jose. Ang imahen pong ito ay mapaghimala, kaya sana po ay makapagdasal kayo sa Kanya at ngayong linggong ito ay dalawang santo ang nakikinig ng ating panalangin, si Santo Padre Pio at si Poong San Jose. Mga pinakamamahal, ngayong linggong ito ay muli pong nagpadala ng humiliya ang ating lubhang kagalang-galang Gilbert Garcera na babasahin po sa lahat ng simbahan dito po sa Archdiocese ng Lipa. Ang humiliya pong ito ay paghahanda natin para sa paglulunsad ng Archdiocesan Phase ng Synod na ipinatawag ni Papa Francisco. Kaya hayaan po ninyo na basahin ko ang humiliyang ito. Ngayong 28 linggo sa karaniwang panahon, ipinagpapatuloy natin ang mga pagninilay bilang paghahanda para sa Archdiocesan Phase ng Synod na ilulunsad sa October 17, 2021. Ito po'y sa susunod na linggo sa Katedral ng Lipa. Sa gaganaping Synod of Bishops sa Roma na pamumunuan ni Pope Francis sa 2023 na may temang For a Synodal Church, Communion, Participation, and Mission. Mahalagang bahagi nito ang Archdiocesan Phase upang mas maging makabuluhan at mabunga ang ating isinasagawang sama-samang paglalakbay bilang simbahan. Ito ay sapagkat ang Archdiocesan Phase ng Synod ay naghahangad na ang maging batayan ng pagsusuri ay kung papaano tayo nagsasabuhay ng pagiging simbahan at ang tunay na buhay at karanasan ng mga tao. Sa ganitong pamamaraan, ang Synod ay nagiging makatotohanan sa pagsusuri at makapagbibigay ng angkop na daan na dapat tahakin ng simbahan sa panahon natin ngayon. Ang Diyos ay kumikilos sa totoong buhay ng tao, sa kalungkutan o kaligayahan, sa pagkabigo at tagumpay, sa karukhaan at kayamanan, sa pagkakasakit at sa kalusugan, at sa anumang katatayuan ng tao. Huwag po nating sasabihin ang Diyos ay kumikilos lamang kapag masaya tayo, kapag tagumpay tayo, kapag malusog tayo. Hindi po. Ang Diyos ay kumikilos sa lahat ng tagpo ng ating buhay. Kaya sa pagtingin sa tunay na buhay at karanasan ng tao, tumitingin tayo sa konkretong pagkilos ng kamay ng Diyos. Mahiwaga pero makatotohanan, tahimik pero tunay. Noong nakaraang linggo,
ang pinagnilayan natin ay ang kahalagahan ng pagbubuklod o communion sa diwa ng pagtugon, paglilingkod at pananalangin. Ngayong linggong ito, ang pagninilaya natin ay pakikilahok or participation. Kaya ang pagninilay natin iikot sa tanong, ano-ano ang lahok sa pakikilahok? What are the ingredients for participation? Napakaganda po noong play of words, no? Yung salita pong lahok ay pwede nating i-translate bilang ingredient o sangkap. Yung salitang lahok ay pwede ring maging kahulugan ay di kagulo. Di ba kapag sinasabi nating lahok na lahok, ibig sabihin ay gulong-gulo. Kapag binabanggit ang salitang panlahok o ingredient, ang kaagad pumapasok sa ating isipan ay pagluluto. Ang panlahok ay nakadepende sa kung ano ang gusto nating lutuin. Iba ang panlahok sa adobo kaysa sa menudo. Kapag hindi maliwanag ang ating lulutuin, maglalahok ang ating niluluto. Ano ang niluluto natin para sa simbahan sa pamamagitan ng sinod na ito? Saan natin gustong dalhin ang simbahan sa panahon natin ngayon? Mga pinakamamahal, ang programa ng simbahan ay hindi nakasalalay sa atin sapagkat hindi tayo ang nagtatag ng simbahan. Si Kristo ang nagtatag at ulo ng simbahan. Kaya ang programa ng simbahan kung saan dapat tayo makilahok ay ang programa ni Jesus. My dear brothers and sisters, do not forget, the program of the church is the program of Jesus. Ito ang programang inilahad ni Jesus sa kanyang pagsusugo sa 12 alagad. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Mga pinakamamahal, ang programa ng simbahan noon at magpahanggang ngayon ay gawin ang lahat ng tao na tagasunod ni Jesus. Ang programa ng simbahan ay gawing kalarawan ni Jesus ang bawat tao sa isip at sa puso, sa diwa at sa kaluluwa, sa bawat pagkilos at pagsasalita at sa buong buhay niya, upang ang lahat ay makilahok sa pagbubuo ng kaharian ng Diyos dito pa man sa lupa. Ang mga pagbasa natin ngayong linggong ito ay gabay sa mga panlahok na kinakailangan upang mapasa atin ang kanyang kaharian. Ang una ay ang panlahok na karunungan or the ingredient of wisdom. Sa unang pagbasa ay ating napakinggan, sapagkat napag-unawa kung ako'y tao lamang, ako'y nanalangin at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro, at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Sa mundo ay may iba't ibang panukat ng pagiging matalino. Dapat ay mapagyaman ng tao ang mga kaalamang nagpapaunlad sa kanya at sa sambayanan. Subalit, may mga kaalamang ang saligan at batayan ay ang tanging sarili lamang, na walang pagmamalasakit sa kapwa, at ang tanging hangarin ay paunlarin ang sarili, kahit ang katumbas nito
ay pagkawasak ng kapwa. Sila yung matatalino sa buhay. May mga kaalamang hindi alintana ang mawalay sa Diyos. Mapagbigyan lamang ang makasariling kagustuhan at kaligayahan, kahit ito'y magdala ng kapahamakan sa kapwa at sa sarili. Sila rin yung matatalino sa buhay. Maglalahok ang mundo kapag ang umiral ay makasariling kaalaman, at nakikita natin ngayon ang bunga ng makasariling pamantayan ng kaalaman. Katiwalian, karukhaang bunga ng kawalan ng katarungan, kawalan ng paggalang sa buhay, siraan sa politika, kasakiman, kawalan ng katarungan, iba't ibang uri ng pang-aabuso at iba pa. Subalit ang karunungang nagmumula sa Diyos ay tumutulong sa tao upang makita ang kahalagahan ng pagtanggap sa Diyos sa bawat bahagi ng ating buhay at kilalanin ang iba bilang kapwa. Kilalanin ang iba bilang kapwa-tao. Tayo po ay pumapasok muli sa panahon ng kampanyahan at ng eleksyon. Magkakaiba man po yung ating pagtingin sa buhay at sa larangan ng politika, mga pinakamamahal, huwag nating kakalimutan ang isang katotohanan. Pagtingin mo sa kapwa, pagtingin mo sa tao, kapwa mo yan. He is your neighbor. Do not kill him. Do not hurt him. Kapwa mo siya. Ito ang karunungang magtuturo sa ating ibigin ng Diyos ng higit sa lahat, at ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Ang nabubuhay sa karunungay nabubuhay sa pag-ibig. Pag-ibig na nagbibigay ng walang hinihintay na kapalit sa diwa ng karunungan na isang biyaya ng banal na spirito. Magaganap ang pakikilahok sa pagbuo ng simbahan na ang mga kaanib ay ginagabayan ng tunay na karunungan. Ang tao, pamayanan at simbahang nabubuhay sa karunungan ng Diyos ay magkakamit ng biyaya na binabanggit sa unang pagbasa. Para sa akin, siya'y higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko pa siya kaysa alinmang ilaw, sapagkat ang luningning niya'y walang pagkupas. Nang makamit ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang ikalawa ay ang panlahok na salita ng Diyos. The ingredient of the Word of God. Walang pakikilahok sa pagbubuo ng simbahan na hindi nakabatay sa salita ng Diyos. Ang simbahan ay palagi ang kumukuha ng buhay at lakas sa banal na kasulatan, sapagkat tinatanggap niya ito hindi bilang salita ng tao, kundi kung ano talaga ito, salita ng Diyos. Kaya naman may katotohanan ng sinasabi sa ikalawang pagbasa ngayon. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Maraming tinig ang maaaring mapakinggan ng tao sa mundo. May magagandang tinig ng pag-ibig, pagmamalasakit at kagandahang loob. Kalimitan ang mga tinig na ito'y nagiging awiting nagpapatingkad ng kabutihan at kagandahan ng tao. Subalit, may mga masasamang tinig na sumisira sa karangalan ng tao at pumapatay sa pag-asa ng buhay. May mga tinig na umaakit na maging makamundo,
sukdulang hindi mapakinggan ang tinig ng Diyos. Mag-iingat po tayo doon. Yung tinig na makamundo, sukdulang hindi mapakinggan ang tinig ng Diyos. Magugulo ang mundo sa ganitong mga tinig. Ang salita ng Diyos ay panlahok sa pakikiisa, sa pagbuo ng sambayanan, na ang mga kaanib ay tunay na alagad ni Jesus na tumutugon sa kanyang paalaala, sumunod ka sa akin. Ano man po yung ginagawa natin, sana'y wag nating kakalimutang pakinggan ang tinig ni Jesus na nag-aanyaya sa atin, sumunod ka sa akin. Ang nabubuhay sa salita ng Diyos ay nag-aangkin ng isip at diwa ng Diyos. Para sa simbahan, ang salita ng Diyos ay kanyang gabay at tibay. At para sa mga kaanib ng simbahan, ang salita ng Diyos ay pinagmumulan ng lakas ng kanilang pananampalataya, pagkain ng kaluluwa at dalisay at walang hanggang bukal ng buhay espiritual. At ang ikatlo ay ang panlahok na buhay na walang hanggan, the ingredient of everlasting life. Ang mabuting balita ay naglalaman ng hangarin na hindi lamang para sa lalaking mayaman sa Ebanghelyo, the rich young man, kundi dapat maging hangarin nating lahat ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Ang isang Kristiano'y nabubuhay sa mundong ito na sumusulyap din sa buhay sa kabila, naglalakad ng tuwid na nakatingin sa itaas. Ito po'y napakagandang pagsasalarawan kung sino tayo na disipulo ni Jesus. Nabubuhay sa mundong ito na sumusulyap sa kabila, naglalakad ng tuwid na nakatingin sa itaas. Ang naghahangad ng buhay na walang hanggan ay naghahangad na kamtan ang buhay ng Diyos. Ang lubhang pagkaakit sa buhay sa mundo, sukdulang makalimutan o maisang tabi ang katotohanan ng buhay na walang hanggan, ay magdudulot ng matinding paglalahok sa buhay ng tao at ng pamayanan. Maglalahok dahil sa pagkalito, pagkaligaw, at pagkakamali sa pagpili at pagpapahalaga. Subalit ang buhay na ang gabay ay buhay na walang hanggan. Ito ay buhay na matuwid, kaakit-akit at mabunga, sapagkat ang pinahahalagahan ay ang mga kayamanang hindi masisira ng tanga at kalawang. Ito ang buhay na ang lahat ng ginagawa sa lupa ay pag-iimpok sa langit. Ang bawat alagad ni Jesus ay nakikilahok sa lahat ng gampanin ng simbahan na ang hangarin ay makapaghatid sa tao sa buhay na walang hanggan. Ito man ay sa pananalangin, paglilingkod at sa iba't ibang ministeryo nito. Si Jesus mismo ang nagsabing hindi madali ang pagsunod sa Kanya sa buhay na walang hanggan, sapagkat ito'y nangangahulugan ng pagsasakripisyong may kalakip na paglimot sa sarili at pagbubuhat ng krus. Subalit hindi tayo nawawalan ng loob, sapagkat may pangako si Jesus na bukod tanging nalathala sa mabuting balita ayon kay San Marcos na napakinggan natin ngayon. Tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay, mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig.
at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa misang ito, hilingin natin sa Panginoong Diyos na sa ating pakikilahok sa sama-samang paghakbang bilang simbahan, baunin natin bilang sangkap ang mga panlahok na karunungang nagmumula sa Diyos, ang liwanag ng salita ng Diyos at ang kaloobang may pagnanais sa buhay na walang hanggan. Dala-dala ang mga sangkap na ito, makabubuo tayo ng sambayanan ayon sa utos ni Jesus, sambayanan ng mga alagad niya. Palakpakan po natin ang mensahe ng lubhang kagalang-galang, Gilbert A. Garcera.